Isang gabi sa isang bayan ng Lanao del Sur, tahimik na namamahinga ang binatang si Arsalan. Napagod siya sa pagsasaka niya sa maghapon at alam niya na dapat lamang natapatan niya yon ng mahaba-habang pahinga upang sa susunod na araw ay may lakas siyang magtrabaho muli. Ang buwan ay bilog at ang katahimikan ng gabi ay biglang nagulo nang may narinig na sigawan si Arsalan. Agad na bumangon si Arsalan at binuksan ang bintana. Sumilip siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga taong nagtatakbuhan sa labas habang hinahabol ng mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa kanyang bahay si Arsalan habang suot ang kanyang tradisyonal na damit pangdigma. May dala siyang mahabang espada na siyang armas niya laban sa mga aswang. Ang espadang yon ay ipinamana sa kanya ng namayapa niyang lolo na isang kilalang manunugis ng aswang sa lugar nila noong araw. Lumingon si Arsalan sa paligid. Matalim ang mga mata niya at alerto sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. Hindi na talaga nagsawa mga pesting aswang na ito sa pagsalakay. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niya si Fatima, ang kababata at biyasang manggagamot sa kanilang lugar. Tumakbo yun palapit sa kanya. Labis ang paghingal ni Fatima. Tinalakay na tayo ng mga aswang. Marami nang nasawi at marami sugatan sa ating mga kabaryo. Kailangan natin protektahan ang ating bayan. Nasaan ba si Malik? At hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko rin alam. Ngunit sigurado ako na alam na niyang nangyayari. O sige, susugod na ako habang ikaw gamutin mo ang mga taong sugatan. Ikaw na bahala sa kanila. Mula sa likod nila ay dumating na si Malik. Isa yung matangkad na lalaki na may mahabang buhok. Nakangisi ito habang hawak ang sandata nito na isang buntot pagi. Ako ba hinahanap ninyo? Pasensya na. Galing ako sa kabilang barangay. May nakapagsabi sa akin na sumasalakay na naman ang mga aswang, kaya napatakbo agad ako rito sa ating lugar. Mabuti naman at nandito ka na. Maaari ba ako mawala kapag may ganitong kaguluhan? Napakarami ng aswang ngayon. Hindi ko alam kung paano sila dumami ng ganito. Pero hindi tayo susuko. Ito ang ating tahanan at hindi natin sila hayaan na sagupin ito. Tumango sina Malik at Fatima. Magkasamang tinungo ni na Arsalan at Malik ang mga aswang na umatake sa mga tao. Habang si Fatima ay tinulungan ng mga sugatan at dinala niya yon sa likod ng isang kubo upang doon gamutin. Nagsimula ng makipaglaban sa mga aswang sina Arsalan at Malik. Umatake si Arsalan sa mga aswang gamit ang lakas at husay niya sa paggamit ng espada. Walang panama ang liksi niyang kumilos sa mga pangkaraniwang aswang. Bawat wasiwas niya ng espada ay sinisiguro niyang meron siyang tinatamaan na aswang. Habang si Malik naman ay walang tigil ang paghampas ng buntot ng pagi nito sa mga aswang. Isang aswang ang biglang sumulpot sa harapan ni Arsalan. Malaki ang ngisi nito na parang nakakaloko. Ikaw na naman, Arsalan. Hindi ka magtatagumpay ngayon. Mas marami kami. Marami nga kayo, pero mahihina pa rin kayo. Hindi na hinintay pa ni Arsalan na makapagsalita ang aswang. Hinataw niya ito ng espada sa leeg na agad nitong ikinasawi. Sa tulong ni Malik ay muling hinarap ni Arsalan ang iba pang mga aswang. Unti-unting natalo ang mga yon hanggang sa tuluyan ng umatras ang natitirang aswang. Isiw! Hindi man lang ako pinagpawisan. Si Fatima, nakita mo ba siya? Nandun siya sa likod ng isang kubo, nang gagamot. Pinuntahan ni na Arsalan at Malik si Fatima. Naabutan nila itong abala sa panggagamot sa mga sugatan. Mahusay na manggagamot si Fatima at gumagamit ito ng tradisyonal na panggagamot. Mukhang marami ang sugatan ngayon ah. Kaya mo ba silang gamutin lahat, Fatima? Kaya ko. Ngunit nag-aalala ko na baka bumalik muli ang mga aswang dito sa ating lugar. Dalawa lang kayo ni Malik na lumalaban sa kanila. Siguro ay dapat na rin ako matutong lumaban at hindi basta manggamot lang. Huwag mong maliitin ang iyong kakayahan, Fatima. Napakalaking tulong niyan sa mga kabaryo natin. Ang dapat nating gawin ay mas maging handa sa mga susunod nilang pagsalakay. Muling bumalik ang katahimikan sa bayan na yon matapos na mapalis ni na Arsalan at Malik ang mga aswang.
Sinabihan ni Arsalan ng mga tao na bumalik na sa kani-kanilang tahanan at magpahinga. Marami ang nagpasalamat kina Arsalan. Ang buong akala ni Arsalan ay tapos na ang panggugulo ng mga aswang sa kanilang lugar. Ilang buwan na ang nakakalipas nung huling pagsalakay ng mga yon. Natalo rin nila ang mga aswang at inisip niya na natakot na ang mga ito. Marami rin silang napatay na aswang noon ni Malik, kaya nagtataka siya kung paanong nakapagparami ang mga aswang ng ganoong kabilis. Hindi umalis sina Arsalan at Malik sa tabi ni Fatima, hanggang sa matapos ito sa panggagamot. Saka lamang nakabalik si Arsalan sa kanyang kubo upang makapagpahinga. Noon ay tahimik ang maliit nilang bayan, hanggang sa nilusob yun ng mga aswang sa pamumuno ni Karim. Naisang kanini na Karim ang bayan nila upang gawing kuta ng mga ito. Bata pa lamang si Arsalan na magsimula ang panggugulo ni Karim. Isa ang mga magulang niya at 2 kapatid sa napatay noon sa paglusob ng mga aswang noong 10 taong gulang pa lamang si Arsalan. Simula noon ay ang lolo na niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Inihanda siya nito sa pakikipagdigma sa mga aswang hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay nang dahil sa labis na katandaan. Pagpasok ni Arsalan sa kanyang kubo ay kinausap niya ang litrato ng kanyang lolo. "Huwag ka mag-alala, lolo. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang mga aswang na naisangkinin ng ating lugar. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa inyo. Bago kayo pumanaw na ibubuwis ko ang sarili kong buhay para sa kapayapaan ng ating mga kabaryo. Hindi ko kayo bibiguin. Hanggang sa huling patak ng aking dugo, ipaglalaban ko ang ating bayan at tatapusin ko ang inyong sinimulan." Kinabukasan ay tumulong si Arsalan sa pag-aayos ng mga tao sa kubo ng mga ito na nasira noong nakaraang gabi dahil sa biglang pagsalakay ng mga aswang. Lahat ng mga tao roon ay nirirespeto si Arsalan, kagaya ng pagrespeto na ibinigay ng mga ito sa lolo niya noong buhay pa ito. Maya-maya ay naisip niyang puntahan si Malik sa kubo nito. Ang nanay ni Malik ang humarap sa kanya at ayon dito ay natutulog pa si Malik. Hinayaan siyang pumasok ng nanay ni Malik upang gisingin ang kaibigan. Nakita ni Arsalan si Malik na nakaiga sa papag malapit sa bintanang nakabukas. Nakanganga pa ito at malakas na humihilik. Malakas na tinapik niya si Malik sa pisngi. Ano ba? Nakita natutulog ang tao. Iistorbo. "Malik, huy, ikaw gumising na." Napabalikwas ng bangon si Malik nang marinig ang boses ni Arsalan. Arsalan, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? "Kailangan natin pag-usapan ang mga magiging susunod na hakbang upang mas maprotektahan ng mga tao dito sa atin. Gusto kong magpunta tayo ngayon sa kubo ni Fatima." Pwede bang mamaya na lang? Inaantok pa ako eh. Pagod din ako sa pagkikipaglaban natin kagabi sa mga aswang. "Ang akala ko ba, sinabi mo na hindi ka man lang pinagpawisan sa mga aswang kagabi. Mag-ayos ka na at hihintayin kita sa labas." Umungot si Malik na akala mo ay isang batang paslit na hindi napagbigyan ng gusto. Lumabas na si Arsalan ng kubo ni na Malik at doon na niya hinintay ang kaibigan. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na si Malik at magkasama na silang pinuntahan ng kubo ni Fatima. Ngunit ayon sa lola nito ay wala roon si Fatima. Nasa talon daw ang kanilang kaibigang babae. Alam ni Arsalan na kapag nasa talon si Fatima ay nagpapalakas ito ng kapangyarihan nito sa panggagamot. Doon din ito dinadasala ng mga anting-anting nito na ginagamit nito upang makapanggamot ng mga tao. Naglalakad sina Arsalan at Malik papunta sa talon. Inabot sila ng halos kalahating oras sa paglalakad bago nila narating ang kanilang destinasyon. Naroon si Fatima. Nakaupo ito sa isang malapad na bato na nasa gitna ng tubig. Nakapikit si Fatima habang hawak ang mga anting-anting na nakasabit sa leeg nito. Akmang tatawagin ni Malik si Fatima ngunit mabilis yung pinigilan ni Arsalan. "Ano ka ba? Hindi natin dapat abalain si Fatima sa pagbabalik niya ng lakas at pagdarasal. Dito muna tayo at maghintay hanggang sa matapos siya." Hindi mamaya na natin siya kausapin. Babalik na muna ako sa kubo namin at itutuloy ang aking pagtulog. "Hindi mo ba ako narinig, Malik?
Dito lang tayo. Hihintayin natin matapos si Fatima. Umupo ang dalawa sa ilalim ng isang mayabong na puno upang makaiwas sa matinding sikat ng araw. Nakamasid lang sila kay Fatima at wala silang ideya gaano pa ito katagal sa ginagawa nun. Arsalan, hindi ka ba nagkakagusto kay Fatima? Maganda siya. At hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng nubyo. Ano kaya kung ligawan mo siya? Ano bang pinagsasabi mo? Kailangan natin si Fatima. Bata pa lang tayo tayong tatlo na magkakasama. Bakit? Hindi ba pwede magkagusto sa kaibigan? Hindi ba, ang sabi ng iba, maganda nagsisimula ang isang relasyon sa pagkakaibigan. Minsan kasi, nahuhuli kitang nakatingin kay Fatima. Kaya iniisip ko na baka may gusto ka sa kanya. Wala akong gusto kay Fatima. Kaibigan ang tingin ko sa kanya. Isa pa, nagka-focus ako sa pakikipaglaban natin sa mga aswang. Wala akong oras sa pag-ibig na yan. Palihim na tiningnan ni Arsalan si Fatima habang nakaupo sa malapad na bato. Ang totoo ay meron siyang gusto kay Fatima, ngunit mas pinapahalagahan niya ang pagkakaibigan nilang dalawa. Baka kapag umamin siya rito ay hindi pala siya nito gusto at biglang mawala ang kanilang pagkakaibigan. Baka magkaroon ng ilagan sa pagitan nila ni Fatima. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo na si Fatima. Hudyat yun na tapos na ito sa ginagawa nito. Tumayo na rin sina Arsalan at Malik. Kumaway si Malik kay Fatima at gumanti ng kawayang babae. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Nais ka namin makausap tungkol sa magiging plano natin sa mga posibleng paglusob na mga aswang. Pinuntahan ka namin sa kubo niyo pero ang sabi ng lola mo nandito ka raw. Marami akong ginamot tong nakaraang gabi, kaya nanghina talaga ako. Kailangan kong magpalakas dito at dinasalan ko na rin ang aking mga anting-anting. Dapat hinintay niyo na lang ako sa aming kubo. Ito kasing si Arsalan, hindi makapaghintay na makita ka Anong sinabi mo? Pasimpleng siniko ni Arsalan si Malik sa tagiliran kaya napaaray ito. Ang ibig ko sabihin, hindi na makapaghintay si Arsalan na pag-usapan ninyo ang plano natin laban sa mga aswang. Oo, yun ang ibig ko sabihin. Kilala mo naman itong si Arsalan. Wala siyang nasa utak kundi ang matalo na natin si Karim. Nagkasundo silang tatlo na doon na lamang sa tabi ng ilog mag-usap. Silang tatlo lamang ang naroroon at walang nakakarinig sa kanila. May ginagawa si Karim upang maging mabilis ang pagpabarami ng mga aswang sa grupo niya. Hindi ko alam kung paano niya yun nagagawa. Walang silbi ang ating pakikipaglaban sa mga aswang kung patuloy silang dumarami. Kung ganon, kailangan natin patayin si Karim. Yun lamang ang solusyon sa problema natin. Ngunit paano? Kahit magsama-sama tayong tatlo, wala tayong laban sa kanya. Kahit ang lolo ko hindi siya napatay noon kahit ilang beses na sila nagarap. May alam akong maaaring makatalo kay Karim. Ano yun, Fatima? Ang gintong kuwa na matatagpuan sa isang lihim na yungib sa bundok Apo. Gintong kuwan? Gintong kuwa. Pagtatama ni Fatima. Ayon kay Fatima, ang gintong kuwa ay isang makapangyarihang anting-anting na minsan nang ginamit ng isang magiting na mandirigma noong unang panahon. Ngunit isang babaylan na kampi sa mga aswang ang sinubukang sirain ng gintong kuwa. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang ginawa raw ng babaylan na yon ay itinago nito ang gintong kuwa sa isang lihim na kuweba sa bundok Apo. Meron daw mapa ang lola ni Fatima kung nasaan ang lihim na kuweba. Ang problema nga lang daw ay hindi alam ni Fatima kung totoo ba ang kwento tungkol sa gintong kuwa o gawa-gawa lamang yon. Kung may mapa ang iyong lola, malaki ang tsansang totoo ang gintong kuwa, Fatima. Ano bang nagagawa ng gintong kuwa na yun? Kung sino ang magmamay-ari ng anting-anting na yon ay magkakaroon ng kakaibang lakas na kayang tumalo sa pinuno ng mga aswang, kagaya ni Karim. Kailangan nating sumugal. Kailangan nating makuha ang gintong kuwa sa bundok ng Apo. Pero hindi kaya magsasayang lang tayo ng oras at panahon sa bagay na yan? Paano kung gawa-gawa lang ang gintong kuwa upang bigyan ng pag-asa ang mga aswang?
Mas maganda siguro kung mag-iisip tayo ng ibang paraan eh. Yung sigurado. Sa mga nangyayari, kailangan din natin sumugal, Malik. Paano kung may isang gabi lumusob ang mga aswang sa bayan natin na kasama si Karim? Hindi tayo mananalo sa kanya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Lahat sila ay malalim na nag-iisip. Alam ni Arsalan na maaring tama si Malik na magsasayang lamang sila ng oras at pagod sa pagkuha sa gintong kuwa. Ngunit desperado na siyang matapos ang panggugulo ng mga aswang sa kanilang bayan. Pagod na siyang makita na nabubuhay sa takot ang mga tao roon. Kaya kahit sa isang bagay na hindi siya sigurado, ay handa siyang sumugal. Fatima, magtutungo tayo ngayon sa kubo niyo. Hihingi ko sa lola mo ang mapa ng gintong kuwa. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yang, Arsalan? Oo, sigurado ko. Malay natin, ang anting-anting na yun ang makakatalo sa kasamaan ni Karim. Hindi na nagsayang ng oras sina Arsalan at nagtungo na sila sa kubo ni na Fatima. Agad na sinabi ni Fatima sa lola nito ang pakay nila. Ayon sa lola ni Fatima, mapanganib ang daan upang kuhain ang gintong kuwa. May mga pagsubok daw na pagdadaanan ang mga taong magtatangkang kunin ang makapangyarihang anting-anting. Ang mapa raw ay kopya lamang na nakuha ng lola ni Fatima sa isang kaibigan na matagal nang namayapa. Inilabas ng lola ni Fatima ang mapa. Luma na yon, ngunit malinaw pa ang pagkakaguhit ng mapa. 2 hanggang 3 araw ang magiging haba ng pag-akyat sa bundok bago marating ang lihim na kuweba. Magpapakita lamang daw ang kuweba sa karapat-dapat na tao na humawak sa gintong kuwa. Sa makalawa, magtutungo na ako sa bundok, Apo. Sandali, ikaw lang. Hindi mo ako isasama. Hindi tama na 2 tayo mawawala rito, Malik. Habang wala ako, ikaw na muna ang bahala sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kapag muli silang lumusob, maganda rin na sanayin mo ang ibang tao sa paggagamit ng itak upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Abagay, may punto ang sinasabi mo. Saka, hanggang 3 araw ka lang naman mawawala, hindi ba? Kung hindi pwedeng sumama si Malik, ako na lamang ang sasama sa iyo, Arsalan. Fatima, hindi pwede. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lola mo? Mapanganib ang daan patungo sa gintong kuwa. Ngunit mas mapanganib kung mag-isa ka lang. Mag-aalala lang ako. Kami, para sa iyo. Hindi kayo dapat mag-alala sa akin. Ipinangako ko na makukuha ko ang gintong kuwa at buhay akong babalik dito sa atin. Mag-iingat ka, Arsalan, ha? Pangako, mag-iingat ako, Fatima. Nako, nagmatamisan pa ang dalawang ito. Nahihiyang napayuko si Fatima habang si Arsalan ay pinigilan ang mapangiti dahil sa kilig na nararamdaman dahil sa pag-aalala ni Fatima para sa kanya. Habang hindi pa umaalis si Arsalan upang umakyat sa bundok Apo, ay tinulungan niya si Malik sa pagsasanay sa ilang kabaryo nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam ni Arsalan na maaring anumang oras ay sasalakay muli ang mga aswang, kaya dapat matuto ang ilan na ipagtanggol ang sarili. Mas lalakas sila kung marami sa kanila ang matututong makipaglaban kahit papaano. Ang ikinakabahala pa ni Arsalan ay baka umatake ang mga aswang habang wala siya. Kaya kasabay ng pagsasanay nila sa mga tao ay pinapalakas na rin niya ang sarili niyang katawan. Yun ay upang maging handa na siya sa 2 hanggang 3 araw na pag-akyat niya ng bundok. Sigurado ka ba na kaya mong kunin ang gintong kuwa ng ikaw lang, Arsalan? Kailangan kong kayanin upang makalaya na tayo sa pananalaki ng mga aswang. Maraming taon nang nagtitiis sa mga tao at marami na rin ang nagbubuwis ng buhay. Dapat lang na wakasan na ang bagay na yun, Fatima. Bukas pa rin ang suwestyon kong isama mo ako sa pag-akit mo sa bundok, Apo, ha? Huwag mo na ipilit ang gusto mo, dahil hindi ako papayag na sumama ka sa akin sa isang mapanganib na paglalakbay. Mas kailangan ka ng mga tao rito kapag sumalakay ang mga aswang. Ayaw ba akong isama dahil isa akong babae na panggagamot lamang ang alam? Hindi sa ganun, Fatima. Ayoko lang na mapahamak ka. Isa pa,
Huwag mong minamaliit ang kakayahan mong manggamot. Para sa akin ay kahanga-hanga ka dahil may kakayahan kang dugtungan ang buhay ng isang tao at napapagaling mo ang mga sakit at sugat ng iba. Hindi na nagsalita si Fatima. Tumalikod na ito at tumalis. Nararamdaman ni Arsalan na nalungkot si Fatima na hindi siya pumayag na sumama ito sa kanya sa bundok Apo. Nais lamang niyang protektahan si Fatima sa panganib na kakaharapin niya. Kung maari nga lang sana na palagi siyang nasa tabi ni Fatima, ay ginawa na niya upang masiguro lamang na palagi itong ligtas. Ngunit hindi yun maaari dahil meron siyang tungkulin na sinumpaan sa kanilang bayan. Ipinagpatuloy na ni Arsalan ang kanyang pag-iensayo at pagpapalakas ng katawan dahil sa susunod na araw na niyang aakyatin ang bundok Apo upang hanapin ang bagay na maaaring magwakas sa kasamaan ni Karim at kaguluhan sa kanilang bayan. Kinagabihan ay nagtungo muli si Arsalan sa kubo ni na Fatima. Yun ay upang bigyan siya ng proteksyon ni Fatima sa gagawin niyang pag-akyat sa bundok Apo. May ilang tao rin ang nakakalam sa gagawin ni Arsalan, kaya may iba na nagtungo roon upang magsagawa ng pagdarasal na magtagumpay siya na makuha ang gintong kuwa. Labis na naramdaman ni Arsalan ang suporta ng mga kabaryo nila, kaya mas lalong lumakas ang loob niya. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya bibiguin ang mga ito at iuuwi niya ang gintong kuwa na nagsisilbing pag-asa ng lahat. Nang matapos ang padasal para kay Arsalan, ay lumapit si Malik at Fatima sa kanya. Mag-iingat ka sa pag-akyat mo sa bundok Apo at sa paghahanap sa gintong kuwa. Palagi ka naming ipagdarasal dito. Maraming salamat. Ikaw na muna ang bahala sa ating bayan, ha, Malik. Kung sakaling sumalakay ang mga aswang. Huwag ka mag-alala dahil hindi sila sasantoy ng aking buntot pagi. Saka marami na rin tayong nasanay na sa tingin ko handa na makipaglaban. Huwag muna kayong huminto sa pagsasanay, ha. Ipagpatuloy ninyo. O sige, ako ibabalik na sa aking kubo. Kailangan ko ng mahabang pahinga ngayong gabi dahil bukas ng umaga aalis na ako. Arsalan? Fatima, napag-usapan na natin yan. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Hindi naman yun ang sasabihin ko eh. Ang gusto kong sabihin ay mag-iingat kasi yung paglalakbay. Ganun ba? Maraming salamat. Nagpaalam na si Arsalan sa dalawa niyang kaibigan at sa iba pang mga tao na naroroon. Umuwi na siya sa kanyang kubo. Pagdating roon ay lumuhod siya sa altar at tumingi siya ng gabay kay Allah. Alam niya na sa gagawin niyang paglalakbay ay nasa likod lamang niya si Allah at hindi siya nito pababayaan. Naghanda na rin siya ng mga dadalhin niya sa bundok Apo. Nagdala siya ng makapal na damit upang pangontra sa ginaw tuwing gabi. Hinasa niya ang kanyang espada at nilinis ang kasuotang pandigma na ginawa ng kanyang yumaong lolo. Nilagyan niya na rin ng tubig ang isang sisidla ng tubig dahil kailangan niya yon. Naging maayos at mahimbing ang tulog ni Arsalan ng gabing yon. Kaya nang magising siya bago ang oras ng pag-alis niya, ay puno siya ng enerhiya at lakas. Ramdam niya ang dumadaloy na pag-asa sa kanyang dugo ng sandaling yon. Kumain siya ng almusal at naligo. Isinuot na niya ang kanyang kasuotang pandigma at inilagay sa likod ng espada. Nagdasal muna siya para sa kanyang proteksyon at kinausap na rin niya ang litrato ng kanyang lolo. Lolo, sana'y magtagumpay ako sa pagkuha ng gintong kuwa. Gabayan mo ko sa gagawin kong paglalakbay sa bundok Apo. Kinuha ni Arsalan ng isang bag na naglalaman ng ilang bagay na kailangan niya sa gagawing paglalakbay. Paglabas niya ng kubo ay nagulat siya sapagkat maraming tao ang naghihintay sa kanya sa labas. Hindi makapaniwala si Arsalan sa nakita niya. Nakikita niya sa mata ng bawat isa na naroroon ng pag-asa. Nasa unahan sina Fatima at Malik na may malaking ngiti sa labi. Anong ginagawa niyo rito? Nais kasi ng mga kabaryo natin na naihatid ka hanggang sa paanan ng bundok Apo bilang pagpapakita ng suporta namin sa kabayanihan na gagawin mo. Ngunit hindi niyo na yung kailangang gawin. Mapapagod lang kayo.
Walang-wala ang pagod na yon sa pagod na mararanasan mo sa iyong paglalakbay. Isa-isang tiningnan ni Arsalan ang mga taong naroroon at hindi niya napigilan ang maluhan ng bahagya. Maraming salamat. Kung ganon, hindi ko na kayo pipigilan sa inyong nais. Tara na, habang hindi pa tirik ang sikat ng araw. Hindi may paliwanag ni Arsalan ang kasiyahan ng puso niya habang naglalakad siya patungo sa paanan ng bundok Apo, kasama ang mga kabaryo niya. Nang sandaling yon ay mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na magtagumpay na makuha ang gintong kuwa. Kahit pa hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang naturang anting-anting. Nang nasa paanan na sila ng bundok, ay sandaling huminto si Arsalan upang magpasalamat. Hanggang dito na lang kayo. Ipagdasal niyong lahat ang aking tagumpay. Lumapit sina Fatima at Malik sa kanya. May dalang isang bag si Fatima na iniabot sa kanya. Mga pagkain ng laman yan. Sapat na siguro yan sa 2 hanggang 3 araw na pag-akyat mo sa bundok. Nag-aabang ang mga kabaryo natin upang meron silang maiambag sa iyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Umasa kayo na gagawin ko ang lahat upang makuha ang gintong kuwa para mawakasan na natin ang pagsalakay ng mga aswang sa ating bayan. Muling hinarap ni Arsalan sina Fatima at Malik upang magpaalam sa dalawa. Nabigla si Arsalan nang bigla siyang yakapin ni Fatima. Nagkaroon pa siya ng alinlangan kung yayakapin ba niya ito o hindi. Pero sa huli ay nanalo ang kagustuhan niyang mayakap ang babaeng lihim na iniibig. Uuwi kang buhay, Arsalan. Ayoko mangako ka dahil ang gusto ko ay gagawin mo yon. Isang marahang pagtangulang ang isinagot ni Arsalan. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam na siya sa lahat at tiningnan ng mga taong umaasa sa kanya. Sinimulan na niya ang paglalakad palayo sa mga kabaryo. Pakiramdam ni Arsalan ay isa siyang bayani na inihatid ng mga tao sa pupuntahan niyang digmaan. Sa unang 1 oras ng pag-akyat ni Arsalan sa bundok ay hindi siya nahirapan sapagkat hindi pa gaanong matarik ang dinadaanan niya. Sinusundan niya ang nakalagay sa mapang dala niya upang hindi siya maligaw. Kahit may alam siyang mas mabilis na daan ay hindi siya sumugal at sinabi niya sa sarili na ang mapa ang kanyang susundan. Pagsapit ng tanghali ay nagpahinga muna siya sa ilalim ng puno. Binuksan niya ang bag na ibinigay ni Fatima sa kanya. Karamihan sa mga naroong pagkain ay tinapay. May 3 pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Inamoy niya yon at napangiti siya dahil may naamoy siyang adobo. Binuksan niya ang 1 dahon ng saging. Hindi siya nagkamali. Merong kanin sa loob nun at sa ibabaw ay may adobong manok. Talagang alam ng mga kabaryo niya ang paborito niyang ulam. Naisip ni Arsalan na ang dapat niyang unang kainin ay ang mga nakabalot sa dahon ng saging dahil baka masira ang mga yon. Matapos kumain ay uminom siya ng tubig at muling naglakad paakyat sa bundok. Makalipas ang 1 pang oras ay naramdaman na ni Arsalan ang hirap sa pag-akyat ng bundok na yon. Bahagya ng tumarik ang dinadaanan niya. Dahil doon ay bumagal na ang bawat takbang niya. Dagdag pa ang mga dala niya na hindi niya maaaring iwanan dahil kailangan niya mga yon. May nadaanan siyang mabatong bahagi at meron ding may makakapal na halaman at matataas na mga puno. Nang dumadaan si Arsalan sa parte kung saan maraming puno, ay napahinto siya sapagkat may naramdaman siyang tila sumusunod sa kanya. Nakiramdam siya ng mabuti at lumingon siya ng mabilis sa likod. Wala siyang nakitang kahit sino. Ngunit hindi pa rin nawala ang hinala niya na merong sumusunod sa kanya. Kung sino ka man na sumusunod sa akin, magpakita ka na. Dahil kapag ako nakakita sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Katahimikan ang narinig ni Arsalan. Wala siyang nakitang senyales na merong tao o kung anong nilalang ang nagtatago sa paligid. Ipinagpatuloy ni Arsalan ang paglalakad pero sa pagkakataon na yon ay tinalasan na niya ang pakiramdam niya. Anumang oras ay handa siyang gamitin ang kanyang espada kung kinakailangan. Nang dumilim na ay naganap si Arsalan ng masisilungan niya. Umaambon ng gabing yon at hindi siya maaaring mabasa. May dala rin siyang mga pagkain na hindi na niya mapapakinabangan kung sakaling mabasa rin ang mga yon.
hanggang sa ang mahinang patak ng ulan ay tuluyan ng lumakas. Tumakbo na si Arsalan dahil hindi na niya alam kung saan siya sisilong. Basang-basa na ang buo niyang katawan. May nakita siyang maliit na kuweba at agad siyang pumasok doon. Hinubad niya ang pang-itaas na kasuotan at ipinatong yon sa bato upang kahit papaano ay matuyo iyon. Binuksan niya ang kanyang mga dalambag upang tingnan kung nabasa ang mga pagkain niya. Sa awa ng Diyos ay hindi pinasok ng tubig ang bag niya, kaya hindi nabasa ang mga pagkain. Kumain na muna si Arsalan habang pinagmamasdan ang malakas na pagbuhos ng ulan at paminsan-minsan pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Sa gitna ng pagkain niya ay sumagi sa isipan niya ang kanyang mga kabaryo. Ay, kumusta na kaya ang mga kabaryo ko? Sana'y ayos lang sila at hindi sumalakay ang mga aswang doon ngayong gabi. Matapos kumain ay naramdaman ni Arsalan ang lamig. Kinuha niya ang makapal na damit na dala niya at isinuot yun. Sumandal siya sa isang bato habang nasa tabi niya ang kanyang espada. Pumikit na siya upang matulog. Nais pa sana niyang ituloy ang pag-akyat sa bundok, ngunit hindi naligtas dahil madulas ang daan dahil sa malakas na ulan. Madilim pa nang maalimpungatan si Arsalan. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sinalat niya ang noo at leeg niya. Mainit siya at alam niya na medyo mataas ang lagnat niya. Marahil ay dahil sa sobrang init noong umaga tapos naulanan siya pagsapit ng gabi. Tuluyan nang humiga si Arsalan sa lupa at namaluktot. Humiling siya sa pagsapit sana ng umaga ay wala na siyang lagnat upang may pagpatuloy niya ng maayos ang kanyang paglalakbay. Muling nakatulog si Arsalan at nanaginip siya. Sa panaginip niya ay naroon siya sa kuwebang tinulugan niya. Isang engkantada ang lumapit kay Arsalan at hinaplos nito ang noo niya. Ayon sa diwata ay gagaling na siya sa kanyang lagnat. Pagsapit ng umaga, nagising si Arsalan na wala na ang lagnat niya. Masigla na siya at nararamdaman niya na bumalik na kagad ang lakas ng katawan niya. Nang maalala niya ang panaginip niya tungkol sa engkantada, ay naisip niya na baka totoong yun ang nagpagaling sa kanya. Engkantada, maraming salamat ha. Pinagaling mo ko sa aking lagnat. Nakapikit na wika ni Arsalan. Sa pagbukas ng mata niya ay naramdaman niya na may kung anong nakadikit sa noo niya. Kinapa niya ang kanyang noo at doon ay nalaman niya na may isang dahon ang nakalagay doon. Tinanggal niya ang dahon at inamoy. May langis na nakalagay sa dahon. Ano ito? Ako ba ang naglagay nito sa sarili ko kagabi nung nilalagnat ako? O baka yung engkantada? Uminom lang ng tubig si Arsalan at tiningnan niya ang mapa. Base sa estima niya ay sa ikalawang gabi pa niya mapupuntahan ang kinaroroonan ng lihim na kuweba. Ang plano niya sana ay sa paparating na gabi na niya yon mararating, ngunit nang dahil sa ulan ay kinailangan niyang huminto. Habang naglalakad si Arsalan ay isang matandang lalaki ang nakasalubong niya. Nagtaka siya sapagkat galing ito sa itaas at pababa na ito ng bundok. Hapong-hapo ang itsura na matanda. Meron itong mahabang tungkod na gawa sa kahoy. Lolo, ano pong ginagawa mo dito sa bundok? Naghahanap lang ako ng panggatong, tapos naligaw na ako. Ilang araw na akong naglalakad dito sa bundok pero hindi ko mahanap ang daan pababa. Tila inililigaw ako ng mga elemento dito sa bundok. Dahil sa nalaman ni Arsalan, ay binigyan niya ng tinapay at tubig ang matandang lalaki. Itinuro niya rito ang daan upang makaalis sa bundok na yon. Maaari mo ba akong ihatid pababa? Ay, pasensya na po, pero may kailangan akong puntahan. Sundin niyo na lamang ang direksyon na sinabi ko at makakababa na kayo rito. Papabaunan ko na lang kayo ng tinapay at tubig para hindi kayo magutom. Saan ba ang tungo mo? Hindi ko po maaaring sabihin sa inyo eh. Hinahanap mo ba ang gintong kuwa sa lihim na kuweba? Ang anting-anting na nagbibigay ng kakaibang lakas sa kung sino ang magmamay-ari nito? Ha? Paano niyo po nalaman ang tungkol sa gintong kuwa? Dahil alam ko kung nasaan ang lihim na kuweba.
Kung gusto mo dadalhin kita roon. May dala po akong mapa. Ipinakita niya sa matandang lalaki ang mapang ibinigay sa kanya ng lola ni Fatima. Ngunit ayon sa matanda ay ang malayong daan patungo sa lihim na kuweba ang nakalarawan sa mapa. May alam daw itong daan na mas maiksi at aabutin lamang sila ng 1 oras upang marating yon. Hindi alam ni Arsalan pero nakuha kagad na matandang lalaki ang tiwala niya. Marahil ay dahil sa kaawa-awa nitong itsura. Pumayag si Arsalan na samahan siya ng matandang lalaki. Naunang maglakad ng matanda habang nakasunod dito si Arsalan. Taliwas na nasa mapa ang dinaanan nila. Ganun pa man ay nagtiwala pa rin si Arsalan sa matandang lalaki. Napansin ni Arsalan na lagpas na ng 1 oras silang naglalakad kaya hindi na niya natiisang magtanong. Huminto muna siya. Sandali lang, Lolo. Nasaan na ba tayo? Malapit na ba ang lihim na kuweba? Napahinto ang matandang lalaki sa paglalakad at tumawa ito na mahina. Hindi ito lumingon kay Arsalan. Anong nakakatawa? Isa kang magiting naman dirigma, Arsalan. Ngunit hindi ko inaasahan na napakadali mong linlangin. Biglang humarap ang matandang lalaki at nagimbal si Arsalan na nasaan yung aswang yon. Agad na kinuha ni Arsalan ang espada sa likod niya. Ibig sabihin, inililigaw mo lang ako. Kampong ka ba ni Karim? Ganun na nga. Wala kang kaalam-alam na nakarating na sa aming pinuno ang paghahanap mo sa gintong kuha. Kaya nandito kami para pigilan at patayin ka, Arsalan. Kami? Mula sa kung saan ay sabay-sabay na sumulpot ang napakaraming aswang. Hindi mawari ni Arsalan kung bakit nagagawa ng mga yon na mag-anyong aswang kahit maliwanag pa ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya na muna yon inisip, sapagkat ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay kung paano niya matatalo ang mga aswang na nasa paligid niya. Sigurado kung magkakaroon ako ng gantimpala mula kay Karim kapag nadala ko ang ulo mo sa kanya, Arsalan. Paano kayo dumadami ng ganito? Dahil nagsasama-sama na mga aswang sa iba't ibang lugar upang patayin ka, Arsalan. Lahat kami ay nais kang mabura na dito sa mundo. Katapusan mo na, Arsalan. Magagaya ka sa lolo mo na masyadong pakialamero. Masyado kang... Hindi na nagawa pang tapusin ng matandang aswang ang pagsasalita nang mabilis na tumakbo si Arsalan dito. Isinaksak niya ang espada sa bunganga nito at nang hugutin niya yon ay walang buhay itong bumagsak. Masyado kang maraming sinasabi. Doon na nagsimulang sumugod ang mga aswang kay Arsalan. Masumigpit ang pagkakahawak niya sa espada. Hinataw ni Arsalan ang kanyang espada. Tumama yon sa unang aswang na sumugod sa kanya. Nagsimula ng matindi at madugong laban ni Arsalan sa mga aswang. Habang abala si Arsalan sa pakikipaglaban, biglang tumama ang isang pana sa dibdib ng isang aswang na papalapit sa kanya. Patay na bumagsak ang aswang. Nagulat si Arsalan at agad na tumingin sa paligid upang hanapin kung saan nagmumula ang pana. Sino tumutulong sa akin? Saan nanggagaling ang mga pana? Isa pang pana ang tumama sa isang aswang na papalapit mula sa likuran ni Arsalan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban. Mabilis niyang tinalo ang mga nalalabing aswang. Ngunit patuloy ang paglipad ng mga pana na tumatama sa mga aswang mula sa iba't ibang direksyon. Patuloy ang labanan. At sa bawat pagkatalo ng isang aswang, isang pana ang laging sumusunod sa mga yon upang masiguro ang kamatayan ng mga aswang. Nang inakala ni Arsalan na ubos na ang mga aswang, ay nagkamali siya. Mula sa kung saan ay isang malaking aswang ang sumulpot sa harapan niya. Bahagya siyang napatras upang ihanda ang sarili sa pagsugod. Susugod na sana ang malaking aswang kay Arsalan, ngunit 3 magkakasunod na pana ang dumating mula sa iisang direksyon. Tumama yun sa dibdib ng aswang. Bumagsak ang malaking aswang na wala ng buhay. Nakatayo si Arsalan sa gitna ng katahimikan. Humihingal ngunit matatag. Luminga si Arsalan at pilit na sinusuyod ng mata niya ang bawat sulok upang hanapin kung sino ang tumutulong sa kanya. Kung sino ka man, salamat sa iyong tulong. Ngunit kailangan kong malaman kung sino ka.
Hinanap niya ang tumutulong sa kanya sa paligid. Wala siyang natagpuan na bakas ng kung sino mang tumutulong sa kanya. Nagpatuloy si Arsalan sa kanyang paglalakbay sa bundok. Bumalik siya sa daan na itinuturo ng mapa. Mas alerto at mas determinado na siya dahil alam na niya na alam na ni Karim kung bakit siya nasa bundok apo. Ngunit hindi pa rin nawawala sa kanyang utak ang misteryo kung sino ang tumutulong sa kanya sa pagtalo sa mga aswang. Sa paglalakad niya ay muli niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Hindi niya ipinapahalata na alam niyang may nakasunod sa kanyang paglalakad. Maya-maya ay tumakbo ng napakabilis si Arsalan. May nakita siyang isang makapal na halaman at agad siyang nagtago roon at naghintay. Makalipas ang ilang sandali ay may nakita siyang isang tao na nakasuot ng makapal na balabal at may saklob sa ulo kaya hindi niya makita kung sino yon. May dala itong pana kaya napagtanto niya na ang taong yun ang tumutulong sa kanya kanina. Kung anong dahilan nito sa pagtulong sa kanya ay yun ang dapat niyang malaman. Halata sa taong yun na hinahanap siya nun. Palinga-linga ito. Yun talaga ang plano ni Arsalan, ang mawala siya sa paningin ng sumusunod sa kanya. Hanggang sa mabilis na lumabas si Arsalan sa pinagtataguan niya. Tumakbo siya malapit sa hindi kilalang tao at inilabas niya ang kanyang espada. Inilapit niya ang talim noon sa likod ng nakatalikod na tao. Sino ka? Bakit mo ko sinusundan? At bakit mo ko tinutulungan sa pakikipaglaban ko sa mga aswang? Humarap ka! Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang iyong buhay. Hindi gumalaw ang taong yon at nanatiling nakatalikod. Hindi ako nagbibiro ha. Humarap ka at ipakilala mo ang iyong sarili. Marahang umikot ang taong yon paharap kay Arsalan. Nakayuko ito kahit nakaharap na ito sa kanya. Inalis nito ang nakasaklob na tela sa ulo nito at nanlaki ang mga mata ni Arsalan nang malaman niya kung sino yon. Fatima? Ako nga, Arsalan. Patawarin mo ako kung sinuway kita. Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko'y huwag ka nang sumama sa akin. Sandali, huwag mong sabihin na ikaw din yung pumana sa mga aswang kanina? Ako nga, Arsalan. Ngunit, paano? Kailan ka ba natutong gumamit ng pana? Matagal na. Simula na mapagtanto kong kahit babae ako ay kailangan ko matutong lumaban sa mga aswang. Hindi dapat ako umaasa sa iyo o kay Malik o kahit na sa sinong lalaki. Gusto kong patunayan na hindi lang panggagamot ang kaya kong gawin. Ngunit iba ang misyon na ito, Fatima. Masyado itong mapanganib. Bumalik ka na sa kapatagan. Mas kailangan ka nila roon. Hanggang kailan mo ba itatanggi sa sarili mo na hindi mo kaya na mag-isang misyon na ito, Arsalan? Oo, matapang ka at malakas. Ngunit hindi rin kabawasan sa tapang at lakas mo kung hihingi ka ng tulong sa iba, lalo na sa babaeng kagaya ko. Tinamaan si Arsalan sa sinabing yun ni Fatima. Ang totoo, nais niyang ipakita sa lahat na matapang at malakas siya. Kaya madalas ay ginagawa niya ng mag-isa ang mga bagay kahit alam niya na hindi niya yun kaya nang walang tumutulong sa kanya. Kung ganon, sige, maaari mo na akong samahan sa lihim na kuweba upang kunin ang gintong kuwa. Maraming salamat at pumayag ka na rin sa wakas. Dahil binago mo ang pagtingin ko sa mga babae, Fatima. Nagpatuloy na ang paglalakad ni na Arsalan at Fatima. Hindi pa rin makapaniwala si Arsalan na kasama na niya si Fatima sa kanyang misyon. Pakiramdam niya ay ibang Fatima ang kasama niya ng mga sandaling yon. Naramdaman niya ang tapang nito na tulungan siyang matigil na ang panggugulo ng mga aswang sa kanilang lugar. Labis ang paghangang nararamdaman ni Arsalan kay Fatima. Pinatunayan nito na hindi lamang magaling sa gawaing bahay at pag-aalaga ang isang babae. Kaya rin niyang lumaban kung kinakailangan at gugustuhin ito. Mas lalo tuloy nadagdagan ng dahilan upang mas mahalin niya pa si Fatima. Yun nga lang, hindi niya yun kayang iparamdam at sabihin dahil natatakot siyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Inabot na ng dilim sina Arsalan at Fatima kaya huminto muna sila sa ilalim ng isang malaking puno. Kumain sila roon at nagdesisyon sila na doon na rin sila mamahinga.
Talagang lumalakas na ang mga aswang sa kampo ni Karim. Kahit maliwanag kaya na nilang umatake. Ayon sa matandang aswang na nakaharap ko, umanib na rin ang ibang grupo ng aswang kay Karim upang paslangin ako. Yun din ang naisip ko kanina. Hindi na lang pala sa gabi tayo dapat matakot kundi maging sa umaga na rin. Sa tingin ko rin ay mga yanggawang ibang aswang na nakaharap natin. Mga taong sinalina ng pagkaaswang. Talagang mas lalong lumalala ang kasamaan ni Karim. Kumusta na pala ang bayan natin? May nangyari bang pagsalakay ng mga aswang habang wala ako? Hindi ko rin alam dahil umalis na ako roon na magsimula ka maglakbay. Kinopya ko ang mapa ng hindi alam ni Lola, kaya nasundan ko ang dinadaanan mo. Sana'y protektahan ni Allah ang ating bayan habang nandito tayo sa bundok. Wala kang dapat ipag-alala dahil nandoon si Malik. Hindi niya pababayaan ang mga kabaryo natin. Matapos kumain ay naghanda na ang dalawa upang matulog kahit saglit. Dama na nila ang pagod mula sa pag-akyat sa bundok ng ilang oras. May dalang posporo si Fatima kaya nakagawa sila ng apoy gamit ang mga tuyong dahon sa paligid. Yun ay upang hindi sila masyadong lamigin. Humiga na si Fatima habang si Arsalan ay nakasandal sa puno. Bakit hindi ka humiga ng maayos, Arsalan? Para makatulog ka ng mahimbing. Kailangan mo magpahinga. Malayo pa ang lalakbay natin. Alam ko, Fatima. Pero kailangan din natin maging handa. Hindi natin alam kung kailan muling susugod ang mga aswang. Ikaw ang bahala. Basta matutulog na ako, ha? Pumikit na si Fatima habang si Arsalan ay pilit na nilalabanan ng pagbagsak ng talukap na mga mata. Sobrang tahimik ng paligid. Ang mga huni ng insekto, ang paggalaw ng mga dahon, ang tanging naririnig ni Arsalan. Nagdulot yun ng kapayapaan sa kanya, kaya hindi na niya napigilang makatulog. Habang natutulog si Arsalan, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. May narinig siyang kaluskos sa kung saan. Nakaramdam siya ng panganib kaya agad siyang tumayo habang hawak ang kanyang espada. Fatima, gumising ka. Mukhang may paparating. Agad na nagising si Fatima. Kinuha nito ang pana at tumingin sa paligid. Nararamdaman ko sila. Nasa paligid lang natin sila. Biglang lumabas sa mga aswang mula sa kadiliman. Nag-aapoy sa gutom at galit ang mga mata ng mga yon. Sumugod ang mga aswang kina Arsalan at Fatima. Inihanda ni Arsalan ang sarili sa mangyayaring digmaan. Sinaksak niya ng espada ang aswang na unang nagtangkang sugurin siya. Si Fatima naman ay mabilis na nagpakawala ng mga pana. Nakita ni Arsalan ang husay ni Fatima sa paggamit ng armas dahil lahat ng pinapakawalan nitong pana ay hindi sumasablay. Ang bawat pana ay nagpapabagsak sa mga aswang, ngunit patuloy pa rin ang pagsugod ng mga yon. Hindi nagpatalo si Arsalan. Ipinamalas niya ang husay niya sa paggamit ng espada. Lahat ng aswang na nakikita niya ay kinikitil niya ang buhay. Siniguro niya na hindi na mabubuhay ang mga yon upang hindi na makapaminsala pa. Nang bumagsak ang huling aswang, ay sakalang nakahinga sina Arlan at Fatima. Parehas nilang habol ang paghinga. Lumapit si Fatima kay Arsalan habang hawak ang pana. May malaki itong ngiti sa labi. Sadyang mahusay ka, Arsalan. Natapos natin silang lahat. Ikaw rin. Salamat sa iyong tulong, Fatima. Kung wala ka, baka mas nahirapan akong ubusin sila. Eh di inamin mo rin na kailangan mo ng tulong ko. Oo na. Tama ka na. Ngumiti si Arsalan. Pakiramdam niya ay mas ligtas siya dahil sa presensya ni Fatima. Nawala na ang antok nila matapos ang pakikipaglaban sa mga aswang. Pinatay na nila ang apoy at nagdesisyon silang ipagpatuloy ang pag-akyat sa bundok kahit madilim. Tahimik ang ginawang paghakbang nilang dalawa. Si Fatima ang may hawak sa mapa. Inabot ng liwanag sina Arsalan at Fatima sa paglalakad hanggang sa magdesisyon silang magpahinga muna at kumain. Ngunit nang tingnan nila ang kanilang dalang tinapay ay meron ng amag ang mga yon. Hindi na nila yon maaaring kainin dahil baka magkaroon ng problema ang tiyan nila.
maging ang tubig nila ay ubos na rin. Arsalan, nagugutom at nauuhaw na ako. Dito ka lang. Maghanap ako ng tubig at pagkain. Iniwanan muna ni Arsalan si Fatima. Sinuyod niya ang parteng kagubatan upang maghanap ng kailangan nila. May nakita siyang puno ng bayabas na hitik ng bunga. Kumuha siya ng marami at muling naglakad. May nakita naman siyang tubig na dumadaloy sa lupa at sinundan niya yon. Dinala siya noon sa isang malinis na sapa. Nagmamadali niyang binalikan si Fatima at dinala niya ito sa sapa. Uminom sila roon at nilagyan na rin nila ng tubig ang kanilang sisidlan. Doon na rin nila kinain ng mga bayabas na kinuha ni Arsalan. Matapos kumain ay tiningnan ni Arsalan ang mapa. Marahil, mamayang gabi mararating na natin ang lihim na kuweba. Sa wakas, matatapos na rin ang paglalakbay natin. Ngunit, Arsalan, paano kung hindi totoo ang gintong kuha? Mas maganda na sinubukan natin kaysa sa nag-iisip tayo, di ba? Isa pa, sa tingin ko totoo ang gintong kuha. Alam kong alam ni Karim ang tungkol sa anting-anting na yun. Kaya niya inutusan ang mga alagad niyang pigilan tayo. Sa bagay, may punto ang iyong sinasabi. Maya-maya isinawsaw ni Fatima ang mga paa nito sa tubig. Ang lamig ng tubig? Parang gusto kong maligo, Arsalan. Maligo ka na. Bilisan mo lang para makapagsimula ulit tayo sa pag-akyat. Walang pagdadalawang isip na hinubad ni Fatima ang damit nito. Tanging panloob ang itinira nito. Tumalon ito sa tubig at naglangoy. Hindi maalis ni Arsalan ang tingin sa napakagandang si Fatima. Nang umahon sa tubig ang babae, ay sinubuyan siya nito ng tubig. Hindi ka, Arsalan, maligo ka na rin. Ang sarap ng tubig. Hindi na kailangan. Dito lang ako. Babantayan kita. Umalis si Fatima sa sapa at hinila siya papunta sa tubig. Nawalan sila ng balanse at magkayakap silang bumagsak sa tubig. Tawa ng tawa si Fatima sa nangyari. Nakita mo na ang ginawa mo. Nabasa na ang aking kasuotang pandigma. Matutuyo rin yan mamaya. Ano ka ba? Hindi mo ba naalala? Ganito tayong tatlo noon ni Malik. Ang sarap maging bata, no? Tama ka. Wala tayong iniisip noon kundi ang maglaro lamang. Ngayon, ang dami na nating obligasyon at tungkulin. Hayaan mo. Kapag napatay natin si Karim, mababawasan na ang tungkulin mo. Mabibigyan mo na ng oras ang sarili mo. Malay mo, mahanap mo na yung babaeng pakakasalan mo. Nahanap ko na siya. Ha? Talaga? Sino? Kilala ko ba? Mabilis na iniwas ni Arsalan ang mukha kay Fatima. Nadulas siya sa sinabi niya. Aauna ko. Kailangan matuyok agad ang aking kasuotan. Kaba, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Sino ang babaeng nais mong pakasalan? Hindi mo siya kilala. Nagatira siya sa ibang bayan. Pagsisinungaling ni Arsalan, tuluyan na siyang umahon sa sapa. Nang tingnan niya si Fatima ay seryoso na ang mukha nito. Umahon na rin ito at nagbihis na. Tara na, maglakbay na tayo ulit. Napansin ni Arsalan ang pagiging tahimik ni Fatima habang naglalakad sila. Nasa unahan niya ang babae at tila sinasadya na lumayo sa kanya. Malalaki ang hakbang ni Fatima. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano ngunit ang hinala niya ay galit si Fatima sa kanya dahil sinabi niya na ang babaeng nais niyang pakasalan ay nakatira sa ibang bayan. Naisip ni Arsalan na baka nagsiselo si Fatima. Fatima, maaari bang bagalan mo ng kaunti yung paglalakad mo? Kailangan natin magmadali. Mas maganda kung mararating natin ang lihim na kuweba ng maliwanag pa. Galit ka ba sa akin, Fatima? May nagawa o nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan ng hindi ko napansin? Wala. Saka, bakit naman ako magagalit sa magiting na mandirigmang kagaya mo, no? Dahil yun ang nararamdaman ko ngayon. Galit ka sa akin. Hindi na nagsalita si Fatima at tuloy lang ito sa paglalakad. Hindi na sinubukan magsalita ni Arsalan. Naalala niya na kung minsan ay pabago-bago ang ugali ng mga babae kaya inisip niya na normal ang biglang pagiging masungit ni Fatima.
Mas naging mahirap na ang daan na tinatahak ni Arsalan at Fatima. Napakataas na ng kinaroroonan nila at tanaw na nila ang napakalawak na karagatan sa ibaba. Humanga si Arsalan sa napakagandang tanawin sa paligid nila. Yung kasi ang unang beses na nakarating siya sa lugar na yon. Napakaganda ng tanawin sa ibaba, Fatima. Tingnan mo, oh. Ngunit hindi huminto sa paglalakad si Fatima. Sigurado ko na mas maganda yung babaeng nais mong pakasalan. Ha? Sandali nga. Ikaw ba ay nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Masaya pa nga ako, no? Na nahanap mo na yung babaeng nais mong makasama habang buhay. Natawa na lamang si Arsalan sa sinabi ni Fatima. Kung alam lang sana nito na ito ang babaeng nais niyang pakasalan. Dahil na rin sa mga kilos na yun ni Arsalan, ay sumagi sa utak niya na baka may gusto rin si Fatima sa kanya. Muling sumapit ang gabi. Sa wakas ay narating na nila Arsalan at Fatima ang lugar kung saan matatagpuan ang lihim na kuweba. Ramdam ni Arsalan na malapit na nilang makuha ni Fatima ang dahilan bakit sila naroroon sa lugar na yon. Huminto na sila roon at pinagmasdan ang kapaligiran. Wala silang nakikita kundi mga puno at malalaking bato. Ayon sa mapa, nasa paligid lamang natin ang lihim na kuweba. Ngunit tila walang bakas ng anumang pasukan dito. Wala ko nakikita ang kuweba eh. Kaya nga lihim na kuweba, di ba? Ibig sabihin, nakatago. Baka natakpan na yun ng mga halaman o nagbago na ng anyo ng lugar dahil sa tagal ng panahon. Buti pa kailangan natin maging mas masusing maganap. Patuloy silang umikot sa paligid. Tinanggal nila ang mga nakaharang na sanga at mga halaman. Puno ng determinasyon ng kanilang mga mukha. Ngunit nagtataka sila kung bakit tila walang bakas ng kuweba sa kanilang paligid. Arsalan, sa tingin mo ba tama tong lugar na ito? Baka nakamali tayo ng daan. Ikaw ang mayawak ng mapa simula kanina, di ba? Pero sa tingin ko nasa tamang lugar tayo. Kailangan lang natin magtiwala. Habang patuloy sina Arsalan sa paghahanap, ay nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Parang may humihila sa kanya patungo sa isang tiyak na direksyon. Pumikit siya sandali at tinaya ang gabayan ng kanyang pakiramdam. May narinig siyang bumubulong sa kanya na puntahan niya ang isang malaking bato. Binuksan niya ang kanyang mga mata at agad niyang nakita ang malaking bato na tila kinakausap siya. Nilapitan ni Arsalan ang malaking bato at naramdaman niyang mainit yon, ngunit hindi siya napapasok. Fatima, lumapit ka rito. Hawakan mo ang batong ito. Lumapit sa kanya si Fatima at tinawakan ng bato. Anong nararamdaman mo? Mainit, hindi ba? Mainit? Hindi naman. Normal lang ang batong ito eh. Ngunit mainit ang pakiramdam ko sa kanya. Sa palagay ko ito na ang hinahanap natin. Ang kailangan siguro natin gawin ay alisin ang batong ito sa kinatatayuan nito. Dali, tulungan mo ko. Magkatulong na itunulak nila Arsalan at Fatima ang bato, ngunit kahit ibuhos na nila ang buong lakas nila ay hindi man lang yun gumagalaw. Hanggang sa naisip ni Arsalan na gamitin ang kanyang espada. Pinatabi niya si Fatima at sa kanya malakas na hinampas ang bato gamit ang espada niya. Kapwa sila nagulat nang agad na nadurog ang bato. At tila pinaglaruan ng kanilang mga mata nang biglang may lumitaw na kuweba sa dating kinatatayuan ng malaking bato. Hindi makapaniwalang nakatinginan sina Arsalan at Fatima. Nahanap na natin ang lihim na kuweba, Arsalan. Ikaw ang itinakda. Sa tingin ko may dahilan kung bakit sa akin ipinamana ng aking lolo ang espadang ito. Tara na sa loob ng kuweba, Fatima. Kunin na natin ang gintong kuha. Ikaw na lamang ang pumasok sa loob. Magbabantay ako dito sa labas. At baka may mga aswang na naman na umatake. Sigurado ka? Oo, bilisan mo na lang. Mag-iingat ka, Arsalan, ha? Tumango si Arsalan at pinasok na niya ang kuweba. Madilim sa loob kaya nangangapa siya at maingat ang bawat hakbang niya. Napakalamig ng hangin sa loob ng kuweba. Ilang minutong naglakad si Arsalan hanggang sa marating niya ang dulo ng kuweba. Sa itaas ay may butas kung saan naglalagos ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan.
Nagtaasa ng balahibo niya sa braso nang may nakita siyang altar at tinamaan yon ng liwanag na mula sa buwan. May isang kwintas roon na may palawit na bilog. Lumapit si Arsalan sa altar. Kinuha niya ang kwintas at pinigmasdan ang palawit nun. Gawa yun sa ginto, ngunit tila kakaiba yun sa normal na ginto dahil napakatigas nun. May iba't ibang simbolo na nakaukit doon. At nang hawakan niya yon, ay tila may kakaibang enerhiya siyang naramdaman. Ang gintong kuha. Kung ganun, totoo ka nga. Hindi ka lamang isang gawa-gawang kwento. Naramdaman ni Arsalan na yun ang hinahanap nila ni Fatima. Hindi na siya nakapaghintay na maipakita yung kay Fatima dahil sigurado siya na maging ito ay magiging masaya. Nagkaroon din ng magandang resulta ang 3 araw nilang pag-akyat sa bundok Apo. Bago lumabas si Arsalan ng kuweba, ay lumuhod siya sa harapan ng altar at mataimtim na nagdasal. Nagpasalamat siya sa kung sino mang unang nagmamay-ari ng gintong kuwa. Humiling siya na sana ay gabayan siya nito sa tamang paraan ng paggamit ng naturang anting-anting. Matapos magdasal, ay sa kanya isinabit ang gintong kuwa sa kanyang liig. Napapikit siya nang maramdaman niya ang pagdaloy ng kakaibang lakas sa buong katawan niya. Para siyang lumulutang at biglang naging malinaw ang paningin niya sa gitna ng dilim. Lumabas na si Arsalan ng kuweba. Nagtaka siya sapagkat hindi niya nakita si Fatima. Lumingali nga siya upang hanapin ang kaibigan. Fatima? Fatima! Nasaan ka? Nakuha ko na ang gintong kuha. Mula sa likod ng isang malaking puno ay lumabas si Fatima. Nagulat siya sapagkat nasa likod nito si Malik. Nakayakap ang braso ni Malik sa liig ni Fatima habang may nakatutok na itak sa tagiliran ng kaibigan niyang babae. Malik, anong ibig sabihin nito? Nakuha mo na pala ang gintong kuha, Arsalan. Binabati kita. Arsalan, tulungan mo ako. Nagpumilit na nagpumigla si Fatima upang makawala, ngunit hindi ito nagtagumpay. Huwag ka nang pumalag, Fatima. Baka bulungan ng demonyo ang kamay ko at may saksak ko itong itag sa iyo. Malik, ano ba nangyayari sa iyo? Baka wala mo si Fatima. Baka kawalan ko lamang siya kung ibibigay mo sa akin ang gintong kuha. Hindi kita maintindihan, Malik. Bakit mo gustong kunin ang gintong kuha? May luhang naglanda sa magkabilang pisngi ni Malik. Dahil buong buhay ko, palagi na lamang akong pangalawa sa iyo. Palagi ako nasa likod o kaya sa gilid mo lang, Arsalan. Lahat ng papuri ng mga tao sa iyo na pupunta. Hindi nila nakikita ang mga nagagawa ko ng dahil sa iyo. Kaya ibigay mo sa akin ang gintong kuha upang ako naman ang maging bayani. Labis na nagulat si Arsalan sa mga binitiwang salita ni Malik. Kahit kailan ay hindi niya naisip na meron itong inggit na nararamdaman patungo sa kanya. Hindi ganyan ang tingin ko sa iyo, Malik. Para sa akin, isa ka ring matapang at malakas na mandirigma. Napakalaki ng nagagawa mo sa pakikipaglaban natin sa mga aswang. Kaya tigilan mo na ito. Sinungaling ka. Sigurado ko na pinagtatawanan mo ko dahil pangalawa lamang ako sa iyo palagi. Hindi totoo yan, Malik. Paglinawin mo ang isip mo. Hindi tayo dapat umabot sa ganito. Magkakaibigan tayong 3. Masyado ka marami sinasabi. Ibigay mo sa akin ang gintong kuha, kundi papatayin ko si Fatima. Pinag-isipan ni Arsalan ang dapat niyang gawin. Importante para sa kanya ang gintong kuha at alam niya na siya ang itinakdang makahanap noon. Kung mapupunta kay Malik ang gintong kuha, ay baka mawalan niyo ng silbi dahil sa maling tao ang may hawak. Ngunit mahalaga rin sa kanya ang buhay ni Fatima. At sa mukha ni Malik, tila seryoso itong kaya nitong patayin si Fatima kung hindi niya ibibigay ang gintong kuha. Mas mabuti na ibigay na lamang niya kay Malik ang hinihingi nito at kapag pinakawalan na nito si Fatima ay saka niya iisipin kung paano niya makukuha kay Malik ang gintong kuha. Naiinip na ako, Arsalan. Ikaw magdesisyon na. Ibibigay mo ba sa akin ang gintong kuha o papatayin ko si Fatima? Nakapag-desisyon ako. Ibibigay ko sa iyo ang gintong kuha pero ipangako mo na pakakawala mo si Fatima.
Huwag, Arsalan! Hindi pwede mapunta sa maling tao ang gintong kuha! Tumahimik ka, Fatima! Ngayon, Arsalan, ibato mo sa akin ang anting-anting! Labag man sa kalooban ni Arsalan ay hinubad niya ang gintong kuwa. Malakas niyang ibinato yun sa direksyon ni Malik. Bumagsak ang anting-anting sa paanan ni Malik. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ni Malik. Yumuko dito habang hawak pa rin si Fatima at kinuha ang gintong kuwa. Sa wakas, ako na tatawagin bayani at pinakamalakas na mandirigma sa ating bayan. Sige na, pakawalan mo na si Fatima, Arsalan. At sa tingin mo ba, bubuhayin ko ba kayong dalawa? Sa ating tatlo, ako lamang ang bababa sa bundok na ito ng buhay. Kayong dalawa, papatayin ko kayo. Sa tingin ni Arsalan ay nawala na sa katinuan si Malik. Nilamon na yun ng labis na inggit. Malakas na itinulak ni Malik si Fatima sa lupa. Napaupo si Fatima. Itinutok ni Malik ang dulo ng itak sa liig ni Fatima, na umiiyak na ng mga sandaling yon. Ikaw ang uunahin ko, Fatima! Wag Malik! Tatakbo na sana si Arsalan kay Malik upang pigilan ito, ngunit mula sa kung saan ay may isang aswang na tumalon kay Malik. Natumba si Malik habang nasa ibabaw nito ang aswang. Walang awang nilapa ng aswang si Malik sa leeg. Nang tumigil ang aswang ay wala ng buhay ang kaibigan niya. Tumayo ang aswang at dahan-dahan itong humarap kay Arsalan. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman niyang si Karim ang aswang na pumatay kay Malik. Ha! Sa wakas, nagkita tayong muli, Arsalan. Hindi ko akalain na makukuha mo ang gintong kuwa na matagal nang itinago ng aming angkan upang protektahan ang aming lahi. Nakita ni Arsalan na mabilis na dinampot ni Fatima ang nabitiwang gintong kuwa. Arsalan! Malakas nitong ibinato ang gintong kuwa sa kanya at sinalo niya yon. Muli niyang isinuot ang anting-anting. Muli niyang naramdaman ang kapangyarihan ng anting-anting. Maigpit niyang hinawakan ng kanyang espada at matalim na tinitigan si Karim. Mabilis na tumakbo si Fatima upang kunin ang pana nito saka ito tumabi sa kanya. Kung ako sa iyo, susuko na ako, Karim. Dalawa kami, mag-isa ka lang. Ha? Sa tingin mo ba ay susugod ako sa isang digmaan ng mag-isa lang? Agad na naramdaman ni Arsalan ang mga aswang sa paligid. Magkakasabay na lumabas sa mga aswang sa pinagtataguan ng mga yon. Merong nasa likod ng malaking bato at meron ding nasa itaas ng mga puno. Kung ako sa iyo, Arsalan, ay isusuko ko na ang gintong kuwa at makabigyan ko pa kayo ng mabilis na kamatayan. Hindi ko na kayo pahihirapan. Wala sa bokabularyo ko ang salitang pagsuko. Lalabang kami hanggang kamatayan. Sa utos ni Karim ay sumugod ang mga aswang kina Arsalan at Fatima. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid dahil sa kanilang mabilis na paggalaw. Naghiwalay ng direksyon sina Arsalan at Fatima. Kakaiba ang lakas na ibinibigay ng gintong kuwa kay Arsalan. Mas naging magaan ang pagdala niya sa kanyang espada. Sa bawat hampas niya noon ay may isang aswang siyang napapatay. Nagkaroon din siya ng kakaibang bilis at talas ng pakiramdam at paningin. Habang si Fatima naman ay walang tigil sa pagpapakawala ng pana sa mga aswang. Nang paubos na ang mga alagad ng aswang ni Karim ay doon na ito umatake kay Arsalan. Sumugod ito mula sa likod niya, ngunit dahil sa malakas na pakiramdam na meron si Arsalan ay naramdaman niya ang presensya ni Karim. Mabilis siyang humarap at hinarang niya ang espada sa tangkang pag-atake ni Karim. Tumama ang matutulis na kuko ni Karim sa talim ng espada at napasigaw ito dahil naputol ang ilang daliri nito sa kamay. Napaatras si Karim. Sa tingin mo ba'y matatalo mo ako dahil nasa iyong gintong kuwa? Hindi na sinagot ni Arsalan si Karim. Sumugod siya rito ngunit mabilis itong nawala sa harapan niya. Lumitaw ito sa likod niya at nagawa siya nitong kagatin sa balikat. Mabuti na lang ay alerto si Fatima at pinana nito sa balikat si Karim. Kumawala ang pagkakabaon ng mga ngipin ni Karim sa balat ni Arsalan. Nagkaroon na matinding labanan sa pagitan ni Arsalan at Karim. Hindi may tatanggi ni Arsalan na may dahilan kung bakit si Karim ang pinuno ng mga aswang.
Kumpara sa mga normal na aswang na nakalaban niya, ay mas malakas at mas mabilis ito. Ngunit hindi yun naging hadlang upang panghinaan ng loob si Arsalan. Pinag-aralan niya ang galaw ni Karim. Nang biglang mawala si Karim sa paningin ni Arsalan, ay pumikit siya at nakiramdam. Maya-maya ay naramdaman niya ang presensya ni Karim sa itaas. Agad niyang itinarak pa itaas ang espada niya at bumaon yun sa tapat ng puso ni Karim na aatakin sana siya mula sa itaas. Malakas na ibinagsak ni Arsalan ang katawan ni Karim sa lupa. Bigla yung nag-apoy hanggang sa maging abo ito. Ang natitirang mga aswang ay napatigil sa pag-atake nang makita ang nangyari kay Karim. Nagkagulo ang mga yon at nagkanya-kanya ng pagtakas. Ngunit hindi pa rin tumigil si Fatima sa pagpapaulan ng pana sa mga tumatakas na aswang hanggang sa wala nang natirang aswang sa paligid nila. Nabigla si Arsalan nang yakapin siya ni Fatima ng mahigpit. Nagtagumpay tayo, Arsalan. Wala na si Karim. Kaya nga, sa wakas, matatahimik na ang ating bayan. Tila nahihiyang kumala si Fatima ng yakap kay Arsalan. Pasensya na kung nayakap kita. Hindi ko lang napigilan ng saya ko eh. Wala yun. Tara na, simulan na natin ang pagbaba dito sa bundok upang masabi natin sa mga kabaryo natin ang magandang balita. Ngunit bago sila tuluyang bumaba, ay inilibing muna nila ang katawan ni Malik. Ipinagdasal nila ang kaluluwa ng kanilang kaibigan. Sa kabila ng hindi magandang nagawa nito, ay hindi pa rin nila kinalimutan ang magagandang bagay na nagawa ni Malik noong nabubuhay pa ito. Mas naging madali ang pagbaba ni na Arsalan at Fatima sa bundok Apo. Inabot lamang sila ng kulang-kulang 2 araw. Nang nasa paanan na sila ng bundok at naglalakad na sila patungo sa kanilang bayan, ay isang magsasaka ang nakakita sa kanila. Lumiwanag ang mukha ng magsasaka. Mabilis itong tumakbo habang sinisigaw ang pagbabalik ni na Arsalan at Fatima. Pagdating nila sa mismong bayan, ay kalat na kagad ang balitang nakababa na sila sa bundok. Agad na ipinakita ni Arsalan sa mga tao ang gintong kuwa. Sa tulong ng gintong kuwa, napatay namin ni Fatima si Karim. Marami sa mga alagad niya ang nasawi at sigurado ko na ang kakaunting nakatakas ay nagtatago na ngayon sa takot. Malakas na nagpalakpakan at sigawan ng mga tao sa labis na kasiyahan. Lumapit ang isang matandang babae at nagtanong kung bakit hindi nila kasama si Malik. Ang alam daw kasi ng iba roon ay sumunod si Malik kina Arsalan sa bundok. Si Fatima sana ang sasagot ngunit inunahan yun ni Arsalan. Ikinalulungkot ko, ngunit nasawi si Malik sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Ibinigay niya ang lahat ng lakas niya ngunit sa hindi inaasahang pangyayari namatay siya sa kamay ni Karim. Inilibing namin ang katawan niya sa bundok upang sa tuwing titingin tayo sa bundok Apo palagi nating maalala ang kanyang kabayanihan. Nagtatakang tumingin si Fatima kay Arsalan. Tumango si Arsalan at alam niya na nakuha na ni Fatima ang ibig niyang sabihin kung bakit siya nagsinungaling. Ayaw niyang masira ang imahe ni Malik sa mga kababaryo nila. Nais ni Arsalan na maalala ng mga ito si Malik na isang matapang at mabuting bayani sa kanilang lugar. Isang gabi, nagkaroon ng pagdiriwang sa bayan ni na Arsalan. Yun ay upang ipagbunyi ang paglaya ng mga tao sa takot sa mga aswang at kay Karim. At para na rin sa kabayanihan na ipinamalas ni Arsalan at Fatima. May mga sayawan, kantahan at masasarap na pagkain. Si Arsalan at Fatima ay naupo sa gitna. Tinitingnan ng masayang mga mukha ng kanilang mga kababaryo. Habang patuloy ang kasiyahan, ay tumayo si Arsalan sa harap ng mga tao. Tumingin siya kay Fatima na nasa tabi niya at nagpakawala ng malalim na hininga. Mga kababaryo ko, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta at dasal. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa amin, ngunit para sa inyong lahat. Tumahimik ang lahat at nakinig kay Arsalan. Tumingin siya kay Fatima at kinuha ang kamay ng dalaga. Fatima, sa lahat ng laban na hinarap natin, isa ka sa naging lakas ko. Ikaw ang naging inspirasyon ko. At ngayon,
nais kong ipahayag sa harap ng ating mga kababaryo na mahal kita. Ngayon, wala na si Karim. Nais ko namang pagbigyan ng aking sarili at gusto ko nang makasama ka habang buhay bilang aking asawa. Natigilan ng sandali si Fatima. Nanlaki ang mga mata nito at talatang hindi makapaniwala. Ang sinasabi mo, nagbibiro ka ba? Hindi ko ginagawang biro ang ganitong bagay, Fatima. Ngunit, ang sabi mo, nasa ibang lugar ang babaeng nais mong pakasalan. Sinabi ko yun dahil hindi pa ako handa magtapat sa iyo. Ngayon, Fatima, nais kong malaman ang sagot mo. Mahal mo rin ba ako? Naluluhang tumango si Fatima at mahigpit siya nitong niyakap. Oo, mahal na mahal din kita, Arsalan. Matagal na. Labis ang kasiyahan na naramdaman ni Arsalan nang malaman niya na mahal din siya ni Fatima. Maging ang mga tao na naroon ay natuwa sa pagtatapat nila ng pag-ibig sa isa't isa. Masayang nagpalakpakan ang lahat. Nagbunyi ang mga tao. Ang buong bayan ay napuno ng saya at pag-asa. Nagpatuloy ang napaksayang pagdiriwang ng tagumpay at pag-ibig hanggang madaling araw. Makalipas ang ilang buwan, ay ginanap ang kasal ni na Arsalan at Fatima. Mas naging masaya ang araw na yon para sa kanilang dalawa. Nanirahan sila ng simple at tahimik sa kubo ni Arsalan. Simula rin noon ay hindi na nagkaroon ng pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar, kaya naging payapa at tahimik na ang mga tao roon. Hindi ako makapaniwala na asawa na kita, Fatima. Kahit ako, Arsalan, pakiramdam ko nananaginip lamang ako ngayon. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila sa unang gabi nila bilang mag-asawa, na nauwi sa pagpaparamdam nila ng pag-ibig sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay nagdalang tao si Fatima. Labis ang kasiyahan ni Arsalan dahil nagbunga agad ang pagmamahalan nila ng kanyang kabiyak. Paminsan-minsan ay may ilang tao sa ibang lugar na humihingi ng tulong ni Arsalan. Dahil sa kabayanihan na nagawa niya at dahil siya ang nagmamay-ari ng makapangyarihang gintong kuwa, ay naging maingay ang pangalan niya sa ibang lugar. Alam ni Arsalan na kahit may sarili na siyang pamilya, ay hindi pa rin mawawala sa dugo niya ang pagiging isang mandirigma na lumalaban sa mga aswang. Habang may mga tao na ginugulo ng mga nilalang na yon, ay hindi siya titigil sa pagtatanggol. Ang tungkulin na yon ay isinumpanan niyang gagawin niya hanggang sa malagutan na siya ng hininga. Wakas,